Bago po tayo mag-start ng pag-aaral ng salita ng Diyos, let us pray. Let's bow our heads in the presence of our Lord. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa umagang ito, sa iyong kabutihan, na muli mong pinaranas ang presensya mo sa bawat isa sa amin. Muli ka naming naranasan at patuloy ka naming mararanasan pa sa umagang ito. Salamat po na muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-offer sa iyo ng service at magamit namin ang buhay namin para luwalhatiin ka. Yes, sa umagang ito, we pray that you open our hearts and our minds and our ears at bigyan mo kami ng wisdom upang ma-absorb namin, maintindihan namin ang sinasabi mo sa iyong salita. At I pray na itago mo ko sa likod ng iyong krus. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento mo. Ikaw, Panginoong Hesus, ang siyang mataas at maging sentro sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan na Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Yes. Amen. Hindi po lingid sa ating kaalaman na tayo mga tao, kailangan natin ng tulog, tama ba? Yes, sa bawat araw, nagtatrabaho tayo. Sa bawat araw, marami tayong ginagawa. Lalo na yung maraming trabaho, maraming ginagawa sa bawat, sa araw-araw, yung daily routine nila. Kailangan natin ng pahinga, kailangan natin ng rest, kailangan ma-restore. Sabi dun sa article na nabasa ko, yung pagtulog, nakakatulong siya para ma-restore yung nagamit nating energy, yung nagamit nating lakas sa buong maghapon, sa buong araw. At yung pagtulog, yung sleeping, nakakatulong din siya para ma-repair yung mga cells, yung mga organs. At kapag may sakit tayo, yung immune system natin, kapag tayo ay natutulog, kapag tayo nagre-rest, nagsasagawa ng deep cleaning sa ating organs. Nakakatulong din ang pagtulog sa ating mental health. Siyempre, pag wala kang tulog, di ba? Parang hindi nagfa-function well yung isip mo. Parang hindi ka makapag-isip ng tama sa bawat araw. Sa araw-araw. Pag may iniisip ka, kapag nag-aaral ka, pag may nire-review ka, kapag kulang ka sa tulog, pag wala kang sapat na tulog, hindi ka makapag-isip, hindi ma-retain lahat ng binabasa mo or nire-review mo. At, siyempre, nakakatulong din siya sa emotion natin. Ang pagtulog, ang pagre-rest. Dahil kapag kulang tayo sa tulog, di ba? Parang wala tayo sa mood, wala tayong gana na gawin yung mga bagay-bagay kasi nga wala tayong energy. Hindi nanumbalik yung lakas natin kasi nga wala tayong tulog. So napaka-importante sa tao ng tulog. Pero on the other side, kapag sobra naman sa tulog, hindi rin maganda, di ba? Pagka sobra sa tulog, naranasan nyo na po ba yun na kagigising mo lang parang gusto mo ulit humiga? Parang gusto mo ulit humilata sa higaan, gusto mo ulit matulog. Parang gulay yung katawan mo. Wala kang kalakas-lakas. At sabi po sa article na nabasa ko, oversleeping, yung sobra din sa pagtulog, hindi rin siya maganda. Dahil nakaka-apekto rin ito sa health natin. Sa paanong paraan? Siyempre, kapag tulog tayo ng tulog, wala tayong exercise, tataba tayo. Kapag tulog tayo ng tulog, kapag wala tayong exercise, maapektuhan yung puso natin, yung health natin. So, hindi rin maganda ang tulog ng tulog in the physical aspect ng buhay natin. How about sa spiritual aspect ng buhay natin? In terms of spiritual, maganda ba na ang bawat isa sa atin ay tulog ng tulog spiritually? Siyempre, hindi. Di ba? Kapag tulog tayo or tulog tayo spiritually, kagaya nung epekto ng oversleeping, parang wala tayong ganang manalangin, wala tayong ganang mag-seek kay Lord, wala tayong ganang magbasa ng Biblia, wala tayong gana na gawin yung ipinapagawa ni Lord. Wala tayong gana na gawin yung sinasabi ng salita ng Diyos o ng Biblia. And it may lead para tayo ay mahulog sa temptation, spiritual sickness. Di ba kapag tulog ka ng tulog, nagkakaroon ka rin ng sakit? As well, kapag spiritually tulog tayo, syempre, wala tayong quiet time, wala tayong pan-depend sa laban sa temptation, wala tayong pan-depend sa laban sa kaaway, sa gawa ng kaaway, magkakaroon din tayo ng spiritual sickness. Mahuhulog tayo sa kasalanan. At dahil doon, hindi tayo makakapamuhay ng ayon sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon. Hindi tayo makakapamuhay ayon sa sinasabi ng Biblia.
At imbis na maging blessing tayo sa ibang tao, nagiging sakit ng ulo tayo. Di ba? Ay bakit? Di ba born again yan? Di ba Kristiyano yan? Bakit ganun? Ba't parang may mali sa kanyang buhay? So imbis na katawan tayo ng iba, nagkakaroon ng mga negative feedback sa atin. Kasi nga, yung pagka-Kristiyano natin ay hindi nakikita sa atin. So yun. Let's proceed po sa ating key verse. Romans 13, verse 11 to 14. Ang sabi dito, sabay-sabay po nating basahin. In 3, 2, 1, go. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayoy oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Verse 13, lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Ang sabi ni Apostle Paul dyan, it's high time to wake up. Kaya po may bibigay po akong task sa inyo sa araw na to. Kapag nakita mo yung katabi mo na patuka-tuka na at natutulog na, pwede bang tapikin mo? Sabihin mo, gising kapatid. Sabi nga ni Lord Jesus Christ kina Peter, di ba? Hindi ba kayo makapaglaan kahit isang oras lang para samahan ako sa pananalangin? So sa araw na ito, hindi ba tayo makakapaglaan ng isang oras para kay Lord para makinig ng salita niya? Siyempre naman. Oo, di ba? Kasi nga, si Lord yan eh. Kung nagagawa natin ang mga bagay-bagay sa mundo, mas kaya natin gawin, magtiis ng antok natin para kay Lord. Kaya may task po akong ibibigay sa inyo. Kapag dumidilim na ang paningin at pandinig ng katabi nyo, tapik-tapikin nyo naman. Sabihin mo, kapatid, baka maiwan ka. Huwag kang patulog-tulog. Okay. Sa verse 11, A and B, ang sabi dito, sabi ni Paul, it is a reminder niya, paalala niya sa mga Roman Christians, na gumising sila, not physically, but spiritually, in the spiritual aspect ng kanilang buhay. Maaring yung mga Roman Christians noon, bumalik sa dati nilang lifestyle, bumalik sa dati nilang pamumuhay, na imbis na ipamuhay nila yung bagong buhay na ipinagkaloob ni Kristo sa kanila, mula nung tanggapin nila si Jesus Christ, bumalik sila sa pamumuhay ng kasalanan. Maaaring ganun. Tulog sila spiritually. Maaaring nag-enjoy ulit sila sa mga bagay sa mundo. Maaaring wala na silang passion or desire na mag-seek kay Lord, walang passion na manalangin kay Lord, walang passion na magbasa ng salita ni Lord. Maaaring sila ay nanlalamig na or nagiging lukewarm sa kanilang relationship kay Lord. Kaya ito po yung reminder ni Paul sa mga Roman Christians sa verse na ito. And I believe na it can be a reminder para sa bawat isa sa atin. Kasi hindi natin alam or maybe hindi natin napapansin na tayo pala is tulog spiritually. Kaya, ang verse na ito ay nagsisilbing reminder sa bawat isa sa atin na in every time, in every day of our lives, dapat tayong maging gising spiritually. Dapat tayong maging alert, maging watchful. Dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin hawak ang panahon. Ang sabi dito ni Paul, dun sa verse 11b, ang sabi dito, for now our salvation is nearer than we first believe. Ibig sabihin, tinutukoy dito ni Paul yung muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dumating na si Jesus Christ 2,000 years ago, nakasama niya yung mga apostles, nakasama niya yung mga alagad niya called disciples, and promise niya at pangako niya sa kanyang mga salita na muli siyang babalik for the second time para makasama ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. At nakalagay sa 1 Thessalonians
na sa oras na marinig natin ang huling tunog ng trompeta, makokotap lahat ng mga Kristiyano na gising, hindi tulog. Kristiyano na active kay Lord, Kristiyano na namumuhay ng kalugod-lugod sa ating Panginoon, Kristiyano na namumuhay ayon sa salita ng Panginoon, Kristiyano na nandun yung alab at init ng kanilang relationship sa Panginoon. Hindi yung nalalamig, hindi yung hindi yung lukewarm, hindi yung maligamgam, hindi yung parang malayo yung puso natin sa Panginoon. Ikokot up tayo sa huling araw at makakatagpo natin si Lord sa alapaap. At yung mga Kristiyano sa time na yon na hindi ganon kainit ang relationship kay Lord, maiiwan. Makakaranas ng matinding paghihirap or yung tinatawag nating Great Tribulation na nakalagay sa Bible. At hindi lingid sa ating kaalaman na hindi natin hawak ang ating buhay. Maaaring bukas, hindi natin alam na buhay pa tayo. Maaaring sa isang araw, hindi natin alam kung buhay pa tayo. At ang sabi sa Ezekiel, verse 33, verse 13 to 16, ang sabi dito ng Diyos, ni Lord, kapag sinabi ko sa taong matuwid na tiyak na mabubuhay siya, pero naging kampante siya at gumawa ng masama, at sasabihin niya ay maliligtas siya ng mabubuting gawa niya noon, mamamatay siya dahil sa kasalanan niya at hindi ko naaalalahanin ang ginawa niyang kabutihan. At ang sabi sa verse 14, at kapag sinabi ko sa masama na tiyak na mamamatay siya, pero sa bandang huli tinalikuran niya ang kasamaan niya, gumawa ng tama at matuwid tulad ng pagsasauli, ng garantiya ng nanghiram sa kanya o ng ninakaw niya, pagsunod sa mga tuntunin na nagbibigay buhay, at pag-iwas sa masamang gawain, ang taong iyon ay tiyak na mabubuhay. Hindi siya mamamatay, hindi naaalalahanin ang mga ginawa niyang kasalanan noon, dahil gumawa siya ng tama at matuwid. Tiyak na siya ay mabubuhay. So, pinapaalala lang sa atin ni Lord sa mga verses na ito, na as Christians, hindi porket tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesucristo, hanggang doon na lang yun. Kailangan natin magpatuloy sa ating relationship with the Lord. Kailangan natin magpatuloy sa panibagong buhay na ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, the moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, pinagsisihan na natin yung kasalanan natin. Meaning, tinalikuran na natin yung dating tayo. Tinalikuran na natin yung dati nating pagkatao, yung makasalanan nating buhay, at hinaharap natin ang panibagong buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. As Christians, dapat po tayong magpatuloy. Hindi natin pwedeng sabihin na, tinanggap ko na naman si Lord. Sabi niya sa kanyang salita, sumampalataya ako at ako'y maniwala ako at manalig ako, sumampalataya ako kay Lord Jesus Christ, maliligtas ako. Mayroon akong eternal life. Tapos pagkatapos nun, back to normal na ulit tayo. Ginagawa na ulit natin yung mga maling bagay, ginagawa na ulit natin yung ating kasalanan. Parang hindi rin sincere yung pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Di ba? So, dapat consistent tayo and continuous nating ipinapamuhay yung panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil hindi natin alam ang panahon. Past, present, and future. Yung huling pagliligtas ng ating Panginoon ay gagawin niya sa kanyang second coming. Kapag tayo ay ikokot up niya at makakasama natin siya habang buhay. Sabi po dun sa 1 Thessalonians. Kaya, kailangan nating magpatuloy sa panibagong buhay na pinagkaloob sa atin ni Lord until He comes again. Sabi nga po sa Philippians chapter 2 verse 12, work out on your own salvation with fear and trembling. Trabahuhin natin ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Meaning, sa bawat araw, mag-decide tayo na mamuhay ng ayon sa nakalagay sa Biblia, nakasulat sa Biblia, mamuhay ayon sa sinasabi ng Panginoon, mamuhay ayon sa kagustuhan ni Lord. Sapagkat hindi lang po natin siya tinanggap as Savior, but tinanggap din natin siya as Master of our lives. Amen. Master, ibig sabihin Panginoon, na dapat siya yung masunod sa buhay natin, hindi na yung dati nating pagkatao na makasalanan. Katulad ng sinabi ni Paul sa Romans chapter 6, na hindi ba ninyo alam na tayong binautismuhan sa pangalan ni Jesus ay binautismuhan din sa kanyang kamatayan. Na the moment na inaccept natin si Jesus Christ, ina-identify natin yung sarili natin sa nangyari sa kanya.
nung pinako si Jesus Christ sa cross, kasama ding pinako yung makasalanan nating pagkatao. Nung inilibing si Jesus Christ, inilibing na rin natin yung dati nating pagkatao, yung makasalanan nating pagkatao. At noong nag-rise up muli si Jesus Christ, nag-rise up din ang panibagong tayo, yung panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Matthew 24 verse 13, ang sabi po dito, ang sino mang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hindi po natatapos the moment na inaccept lang natin si Jesus Christ. Kailangan nating magpatuloy. Kasi kung iisipin nga naman, katulad ng sinabi ni Pastoro, kung nais lang ni Lord na maligtas tayo, dapat nung tinanggap natin siya, kinuha na niya tayo. Di ba? Pero hindi. Nais niya na magpatuloy tayo. Yung kaligtasang ipinagkaloob niya sa atin, ipamuhay natin yung panibagong buhay at maging blessing tayo sa iba upang ang iba ay lumapit din sa ating Panginoong Jesucristo at matransform din ang kanilang buhay. Katulad ng isang marathon runner, tumatakbo ng mga 20 kilometers, 40 kilometers, maraming event sa Pilipinas sa marathon run. Di ba kapag ang isang marathon runner tumatakbo, sumusuko ba agad yan? Di ba hindi? Kasi gusto niyang makareceive ng medal. Gusto niya maging finisher. Tumitigil ba siya pag pagod na siya? Hindi. Nagsha-shortcut ba siya? Hindi rin. Kasi baka ma-disqualified naman siya. Sinusunod niya yung track. Hanggang tinitiis niya yung pagod, hindi rin siya, or ang motivation niya is, hindi dapat ako maiwan. Hindi dapat ako tumigil. Kasi pag tumigil ako, maiiwan ako. So katulad din tayo ng isang marathon runner na kailangan nating magpatuloy. Hindi tayo dapat tumigil. Magpatuloy tayo hanggang makarating tayo sa finish line. Patuloy nating ipamuhay yung panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo until na bumalik siya muli for the second time sa mundong ito. At kapag natagpuan niya tayong nagtatapat sa Kanya, kapag natagpuan niya tayong maalab or mainit yung relasyon natin sa Kanya, kapag natagpuan niya tayong namumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, namumuhay ng ayon sa Kanyang salita, kapag natagpuan niya tayo na namumuhay dun sa panibagong buhay na ipinagkaloob niya, tiyak, makakasama natin siya habang buhay. Yes. Amen. Okay. So mag-proceed naman po tayo sa epekto ng pagtulog. Ano nga po ba yung some of the effects ng sleeping? Ano nga po ba yung ilan sa mga epekto ng pagtulog? Physically. And i-connect natin spiritually. Okay. Una, kapag tulog ka, wala kang nasasabi. Dahil nga tahimik ka. Except lang dun sa mga nahilik or nahagok kapag natulog. Or hindi ka maistorbo. Siyempre, kapag tulog ka, himbing ng tulog mo. Tapos, pag ginising ka, gising mo na, gising mo na. Ano ba, tutulogin tao eh. Kung istorbo dyan, magpatulog ka. Hindi tayo may istorbo. Pagka natutulog tayo, salamat. Wala tayong nasasabi kasi nga, tulog tayo. And in the spiritual aspect, kapag tulog tayo spiritually, wala rin tayo nasasabi sa iba. May mga times na nagkakaroon tayo ng opportunity na kapag alam ng ibang tao na, uy, di ba Kristiyano ka? Di ba born again ka? Sharean mo naman kami ng salita ng Diyos. Sharean mo naman kami ng Word of God. Ay dahil nga tulog tayo spiritually, hindi tayo prepared. Hindi tayo handa. Hindi tayo nakakapagbasa ng Biblia, hindi tayo nakakapanalangin, na parang nanlalamig tayo sa ating relationship sa ating Panginoon. Ang layo-layo ng puso natin sa ating Diyos. Hindi tayo handa. So ang result, wala tayong ma-share sa ibang tao na salita ng Diyos. Kahit na sila yung mag-initiate, binigyan na tayo ni Lord ng go signal, binigyan na tayo ni Lord ng sign na, uy, yung ibang tao nang nag-akit, uy, Bible study mo naman kami, kapatid. Di ba Kristiyano ka? Di born again ka? Alam ko, pagka-Kristiyano, maraming alam sa Bible. Uy, nakakaranas ako ng gantong bagay. Ano bang maipapayo mo sa akin? Ano bang mai-share mo sa akin?
Dahil nga, hindi tayo ganun kagising spiritually. Hindi tayo kahanda. Hindi tayo makapag-share ngayon sa ibang tao. Na sila na mismo yung nag-i-initiate na share natin sila ng encouragement na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. At may mga times na, nakakit na ba kayo? Ay, di ba? Kristiyano ka, ikaw naman mag-lead sa pananalangin. Sabihin mo, ay, pas po muna, boss, mag-ano na lang po tayo, mag-play na lang po tayo ng worship song. Pas po muna tayo. Ay, hindi po kasi ako ready. Hindi ko po kasi lamang sasabihin ko. Dahil nga hindi tayo nakakapanalangin everyday, hindi natin napapractice. Dahil nga tulog tayo spiritually, hindi tayo active sa ating Panginoon, hindi tayo makatayo ngayon. Hindi tayo prepared. Kasi nga, tulog tayo spiritually. May mga times nga na kung sino pa yung hindi Kristiyano, kung sino pa yung hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoong Yesus, sila pa yung maraming alam na verses sa Bible eh. Di ba? May mga times na, uy, di ba Kristiyano ka? Alam mo yung verse ng, alam mo yung verse na, I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba meron nung gano'n sa Bible? Ikaw naman, tayo naman, minsan. Meron nga bang gano'n sa Bible? Kasi nga hindi tayo nakakapagbasa ng Biblia. Tulog tayo spiritually. Nanlalamig tayo, or lukewarm tayo. Di ba din sa Philippians chapter 4:13 yun? Philippians 4:13 yun? Sabi, Philippians 4:13. Umuo ka na lang kahit hindi mo talaga alam. Kasi nga, mas may alam pa yung iba. So mapapahiya ka na lang. O di ba? Uy, di ba alam mo yung, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Meron nga ganun sa Bible. Nakalimutan ko lang kung sang part ng libro. Kasi nga, hindi tayo ganun ka-active sa ating Panginoon. Hindi natin patuloy na ipamumuhay yung panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Maaaring sa pagtulog natin spiritually, nasa kasalanan tayo, nahulog tayo sa temptation, napapalayo tayo sa ating Panginoon. Sabi sa Bible, di ba? Sin separates us from God. Ang kasalanan naghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. Next, epekto ng pagtulog. Kapag tulog ka, nagiging distraction ka sa iba. May kasama po ba kayo sa bahay na malakas sumilik? O may kasama po ba kayo sa bahay na nagsasalita mag-isa pagtulog? Meron ba? Di ba pagka may malakas na humilik sa loob ng bahay nyo, may primera, segunda, tresera pa eh. Una, primera, may hina lang. Tapos mamaya, pagka mahimbing na ang tulog, segunda, tresera. Na parang, pag narinig mo yung hilik ng kasama mo sa bahay, hindi ka makatulog. Ano ba ito si daddy? Ano ba ito si mama? Ayaw magpatulog. Or may kasama kayo sa bahay na pagtulog ay, unin mo nga yung punta nga sa, sinong kausap nito? Yung pala, nagsasalita mag-isa. Kasi nga, mahimbing ang tulog. Bili ka nga dun sa tulog mag-isa. Yung pala, nananaginip dahil yung anak hindi sinunod yung magulang sa pagbili ng sibuyas o bawang, pagbili ng recados, pagluluto. So, in spiritual aspect, i-connect natin. Kung tulog tayo spiritually, maaaring maging distraction tayo sa ibang tao. Sa papaanong paraan? Dahil nga, hindi tayo nakakapamuhay ayon sa kalooban ng Lord, ayon sa salita ng Panginoon. May mga times na imbis na maging blessing tayo sa iba, nagiging sakit nga tayo ng ulo. May mga times na imbis na maging blessing tayo sa iba, mga Kristiyano, kinatitisura nila tayo. Di ba Kristiyano yan? Di ba born again yan? Ba't ganun magsalita? Bakit ganun yung pamumuhay? Pwede pala yun sa born again, Pwede pala yun sa, Kristiyano. So, imbis na mahatak natin sila sa tama,
nahatak natin sila sa mali. May mga times na imbis na mabuting balita ang dala natin, pag-ibig ng Diyos, anong minsan dala ng Kristiyano? Chismis. Nakakalungkot isipin na minsan, sa Kristiyano pa nagbumula yung mga pakpak ng balita. Di ba? Nagiging marites, marisol, sali-sali, or kung ano po man tawagin natin dyan. Ay talaga? Sa kanya yung nagmula? Imbis na manahimik na lang tayo, ipanalangin na lang natin yung issue, tayo pa yung, sa atin pa nagsisimula yung mga ganong bagay. Nakakalungkot isipin. Pero, minsan, yan po talaga yung fact. Sometimes sa lifestyle natin, the way we think, the way we speak, the way we live, kung paano tayo makasalamuha sa ibang tao, minsan, nakakatisod. Kristiyano naman siya, pero parang may mali. Bakit ganun? Bakit ganun siya magsalita? Bakit ganun siya umakto? Bakit ganun? Impatient siya? Ang dali niyang magalit? Bakit ganun? Bakit ganto? Bakit ganun? Nagiging distraction tayo sa iba. Kristiyano ba talaga yan? Parang hindi ko nakikita yung pagka-Kristiyano sa kanila. Maaaring sabihin yan sa atin ng ibang tao. Kaya maaaring maging distraction tayo kapag tayo ay tulog spiritually. Kapag tayo ay namumuhay sa dati nating pagkatao o sa makasalanan nating pagkatao. Nag-i-enjoy tayo sa mundo. Nag-i-enjoy tayo sa mga bagay sa mundo. Maaari tayo maging distraction sa iba. Mag-aari maging cause ng confusion. May mga times na ang Kristiyano nag-share ng salita ng Diyos. Ganto, ganyan, sabi sa Matthew, sabi sa Mark, sabi sa Luke, sabi sa Philippians. Pero, sa pamumuhay niya, hindi nakikita. Sa pamumuhay natin, hindi nakikita. So, ano pang sense nung sineshare nating salita ng Diyos sa ibang tao kung hindi nakikita sa buhay natin? Diba? Okay. Kasunod po, epekto ng pagtulog. Kapag tulog ka, naiiwan ka. Naranasan niyo na po ba sa biyahe? Ang himbing ng tulog mo kasi pagod or mahiluhin ka. Tapos, nakalimutan kang gisingin ng kasama mo. Nagsisigaw na yung konduktor, Lopez na, Lopez na. Sinong bababa sa Lopez? Ikaw ang himbing ng tulog mo. Lumampas ka, nasa Kalawag na. Nasa terminal na ng Kalawag. Naiwan ka ng mga nakasakay na taga Lopez o naiwan ka. O may mga times na babiyahe kayo ng may reunion sa pamilya nyo. Himbing ng tulog mo. Kung hindi ka pagigisingin ng mama at papa mo or kung hindi ka pagigisingin ng kapamilya mo, maiiwan ka sa biyahe, hindi ka makakasama sa reunion. At ikukwento ko lang po sa inyo yung experience ko sa training center. Nung nasa training center ako, one time, ang agap ng gising namin, 3:30, 3:45, gising na kami. Tapos 4 a.m., formation na kami. Gising na kami lahat. Pag nagising na kasi, binuhay na yung ilaw, gising na yung lahat. Sapatos na, suot na, magpe-prepare na para sa formation. Ayoko, antok ako nun. Sabi ko, nakasapatos na ako, ready na naman ako. Mahaba pa. Kung nagtanong ako sa kasamahan ko ng oras, mahaba pa yung oras. Pwede pa akong humiga. Nasa upper banks ako. Nasa itaas ako ng banks. Humiga ulit ako. Sabi ko, magigising naman siguro sa akin kapag formation na. Pagka bababa na sa ground para mag-form by company. Tapos, nagising na ako. Bumaba ako sa banks ko. Pagtingin ko sa paligid, ba't parang ako na lang yung tao dito? Wala nang tao. Naiwan na yata ako ng mga kasama ko. Tumingin ako sa bintana. Tapos tayo. Naiwan nga ako. Nasa osa na sila. Kabado malala ako. Iniisip ko na, sabi ko, ano ko yung gagawin ko? Pag nagkataon na nag-accounting yung company namin at kulang ng isa, nagpa-sit as you count, tapos dineclare nung company commander namin na kompleto kami, yari.
ang buong company namin. Mamalasin kami. Mamalasin ang buong company namin. Di, sabi ko, tumakbo na lang kaya ako mag-isa. Papunta sa OSA. Tinignan ko ulit yung bintana. Meron namang mga personnel doon na naka-uniform. Pag tumakbo ko mag-isa, nakita ko ng tactics, mamalasin din ang buong company namin. Kasi sa amin po, bawal tumakbo ng mag-isa, bawal maglakad ng mag-isa, kailangan body-body system. Adi, sabi ko, lumubog na lang kaya ako, dito na lang ako sa barracks ko. Wag na akong pumunta dun sa formation. Pero sakto, may dumating na 2 duty guard na kakampani ko. Sabi, ba't andito ka pa? Nakaform na yung mga sa OSA. Naiwan ka? Nakatulog ako, buddy. Sabi kong gano'n. Sabi, sumabay ka na sa amin. Tapos, to make the long story short, nung nakapag-bis na sila, pumunta kami 3 sa OSA. Sabi ng mga kakampani ko, ikaw pala yung nawawalang tupa. Ikaw pala yung hinahanap namin, kaya pala kulang kami ng isa. Nasa hulihan po kasi ako lagi kasi maliit ako . Oo, maliit ako. Pag maliit ka, nasa hulihan ka lagi. Sabi ko, nakatulog ako, walang gumising sa akin. Sabi ko ganun, naiwan ako. Sabi, ikaw pastor po kasi ang tawag sa akin doon sa training center . Tumulubog ka na rin . Sabi ko, hindi ko naman sinasadya. Unintentional lubog. Pag po kasi hindi sumasali sa formation, lubog ang tawag namin doon. So yun po, naiiwan ka. In terms of spiritual aspect, naman, i-connect natin sa spiritual aspect. Hindi natin alam, sabi nga sa Pahayag 16, verse 15. Revelations chapter 16, verse 15, sabi doon ni Jesus Christ, darating akong parang isang magnanakaw na hindi inaasahan ng kahit na sino. Darating siyang parang isang magnanakaw. Siyempre, di ba? Pagka ang isang magnanakaw, pag nanakawan ng isang bahay, sasabihin mo dyan sa may-ari, nanakawan kita, nakaschedule ka ngayon. Di ba? Hindi naman, hindi niya papaalam kasi magnanakaw. Sabi ni Lord Jesus Christ, darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya nga sabi dito ni Paul, dapat maging gising tayo at all times spiritually. Dapat hindi tayo manlamig, hindi tayo maging lukewarm. Dapat nandun lagi yung init ng relationship natin sa ating Panginoon sapagkat hindi natin alam ang panahon. Sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus, kapag patulog-tulog tayo, katulad na nabanggit ko kanina, maaari tayong maiwan. Hindi tayo makasama sa rapture or sa pagkukot up ng ating Panginoon. Maaari nating ma-experience yung great tribulation or yung matinding kapigatian or paghihirap na sinasabi sa Biblia in the future. And may mga times na sa ating mga Kristiyano, yung ibang kapatid natin, di ba? Nakikita natin, ginagamit na sila ni Lord. Natayo na sila sa unahan, natugtog. Yung iba, nagsuserve sa mga kapatiran. Yung iba, nag-a-usher. Nasa gawain na or nasa ministry. Tapos tayo, may mga times na dahil tayo tulog, stagnant yung faith natin. Imbis na magamit din tayo ni Lord sa gawain para sa Kanya, stagnant tayo, hindi tayo makausad, hindi tayo maka-go forward, nale-left behind tayo. Yung iba nating kapatiran, nagagamit na ni Lord. Tapos tayo, na-attend lang every Sunday. Ito rin po yung paalala sa atin ng ating mga pastor. Ano po? Hindi lang tayo para umupo tuwing Sunday dito. Hindi natin pwedeng sabihin na, kasi nga, kaya nakakatugtog siya sa stage, nakakapag-preach siya, kaya siya nakakapanalangin. Kasi nga, may talento siya Gift niya yun Pero God can use us in different ways Naniniwala ako dun. Meron tayong gifts na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Pwede tayong magamit ng Panginoon. Kailangan lang natin maging willing. Hindi naman porket yung kapatid natin tumatayo sa stage at tumutugtog or nagpipreach, yun na rin tayo. Sabi nga sa Bible, create tayo ni Lord in a unique way. May different giftings tayo. Na meron tayo na wala yung iba nating kapatid. Na meron yung iba nating kapatid na wala tayo. Kaya kailangan natin ng isa't isa.
Kaya hindi ka excluded, kapatid, sa simbahang ito. Hindi ka lang basta attendee. Kaya ka din gamitin ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka din gamitin ng Panginoon. Hindi ka lang attendee. God can use you. God can use you. So wag po tayong patulog-tulog. Binabantayan niyo pa ba yung katabi niyo? baka natuwa na po yan. Sabihin mo, gising kapatid, baka maiwan ka. Bantayan niyo po yung katabi niyo, baka natutulog na. Okay, verse 12. Ang sabi po sa verse 12, verse 12a, ang sabi ni Apostle Paul dito, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kapatid, padilim na po ang mundo. Napakarami ng kasalanan. Nakikita natin sa balita, yung ama nire-rape yung anak. Nakikita natin sa balita, patayan, kidnapping. Padilim na ng padilim ang mundo. Puno na ng kasalanan. Or maaaring nakikita natin sa workplace natin. Nakikita natin sa school natin. Nakikita natin kung saan tayo naroon. Padilim na ng padilim, puno na ng kasalanan ng mundo. Kapatid, huwag na tayo makisali. Huwag na tayo makiayon. Huwag na tayo makitakbo sa gawa ng mundo. As Christians, let us make a difference. Sabihin mo sa katabi mo, let us make a difference. Maging instrumento tayo ng pagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, maging instrumento tayo ng pagbabago. We should make a difference, mga kapatid, as Christian. Kung Kristiyano tayo, magpaka-Kristiyano tayo, huwag tayong patulog-tulog. Gisingin natin ang ating spiritual na buhay. Huwag tayong padaig sa kasalanan, huwag tayong padaig sa kaaway. Dahil yun po ang ikapapahamak natin, ang muling manumbalik sa pamumuhay ng kasalanan. So dapat po tayo, ipakita natin that there is hope, may pag-asa pa for change. Makikita ng iba kapag namuhay tayo sa panibagong buhay na pinagkalob sa atin ng Panginoon, uy, di ba dati ganito yan? Parang bumait ah. Parang ang ganda na ng ugali niya ngayon ah. Di ba dati ganun yan? Hindi ganyan magsalita yan dati ah. Hindi ganyan umakto yan dati ah. Pero bakit ganun na ngayon? So magtataka yung iba. Magkakaroon sila ng question. At kapag tinanong tayo, pwede yung maging channel para makapag-share tayo sa kanila na binago ako ni Kristo, kaya ako naging ganito. Yes. Ipakita natin sa iba na may pag-asa pa sa pagbabago. May pagbabago pa in Christ. Na may liwanag pa sa padilim na paligid at mundo. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? We are the salt and light. Tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan. Okay, next. Ano pa yung nire-remind sa atin ni Lord sa verse na ito? Ano ba yung mga dapat nating gawin in order para tayo maging gising na Kristiyano at hindi patulog-tulog na Kristiyano? Number 1, sabi sa verse 12b, therefore cast off the works of darkness and put on the armor of light. Ang ibig sabihin po niyan, iwaksin na natin, wakasan na natin, tigilan na natin, talikuran na natin ang gawa ng kadiliman. Talikuran na natin ang gawa ng kasalanan, ang pamumuhay sa kasalanan, at isuot natin ang armor of light na magsisilbing depensa natin para hindi tayo madaig ng temptation, hindi tayo madaig ng kadiliman, hindi tayo madaig ng gawa ni Satanas na makapagpapalayo sa atin sa ating Panginoon at makakahadlang sa atin para makapamuhay tayo sa panibagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa Colossians chapter 1, verse 13 to 14,
Ang sabi po dyan, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ibig sabihin, He transferred us from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka na sa kadiliman. Nasa liwanag ka na. Kaya huwag kang tutulog. Okay. Okay, sabi dyan, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Napalaya na tayo sa kasalanan. Yung grace ng Panginoon, ika nga, di ba? Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon from the penalty of sin sa kapahamakan o resulta ng kasalanan, which is kamatayan. Iniligtas niya rin tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, yung grace ng Panginoon, yun yung magbibigay sa atin ng lakas to overcome sin. To overcome sin. Yon. Sa makatwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya hindi na tayo dapat magpaalipin pa sa kasalanan. Hindi na tayo magpaalipin pa sa kadiliman. Hindi na tayo dapat bumalik sa old ways natin. Dapat makita sa atin yung panibagong tayo. New us, new me, new me. We are the children of light. Sabihin mo sa katabi mo, kahit hindi ka maputi, you are the children of light. Sabi nung isa, uy, maputi ako, kitams. Oh, kitams. Maputi ako, kitams. Sabihin mo sa katabi mo, hindi sa kulay ng balat base yan, kapatid. Nasa pamumuhay yan. Kaya isa ka sa children of light. Kahit hindi ka maputi. Okay. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:5-8, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. O, nasa liwanag tayo. Sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o sa dilim. Kaya nga kailangan tayo manatiling gising. Gisingin mo yung katabi mo. Laging handa. At malinaw ang isip at hindi tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang mga baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Panginoon. Yun. Sabi dyan, dapat tayong manatiling gising. Huwag na tayong mamuhay sa old ways natin. At ang sabi po sa John 1 verse 5, di ba ang sabi doon sa John 1 verse 5, ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman. Sino po yung ilaw? Si Jesus. Siya ang nagbigay sa atin ng liwanag sa padilim na mundo. Si Jesus ang liwanag. At hindi ito nadaig ng kadiliman. Hindi nadaig ng kadiliman si Jesus. At kung si Jesus ay tunay na tinanggap natin sa ating puso, nasa atin si Jesus, ibig sabihin, nasa atin din yung liwanag ni Jesus Christ, hindi tayo madadaig ng kadiliman. Kasi nga, nasa atin si Jesus Christ. Ang sabi po dun sa English, the darkness cannot comprehend or hindi nadaig ng kadiliman ang liwanag. Kaya kapag tunay na kasama natin si Jesus Christ, tunay na nananampalataya tayo sa Kanya, tunay na tinanggap natin siya with a sincere heart, hindi tayo madadaig ng temptation, hindi tayo madadaig ni Satanas. Kahit anong i-offer sa atin ng mundo, kahit anong enjoyment na ibigay sa atin ng mundo, hindi na tayo mabubuhay ng gaya ng dati sa kasalanan. Dahil we decided to follow Jesus at mabuhay sa panibagong buhay na ipinagkaloob niya. Ang sabi nga sa John 8:12, I am the light of life, sabi ni Jesus Christ. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Meaning, kapag tinanggap natin si Jesus Christ at sumunod tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng ilaw. At yung ilaw na yon ang magbibigay liwanag din sa ibang tao sa padilim na mundo. Tayo yung magsisilbing ilaw para i-share sa kanila si Jesus Christ, para hindi rin sila madaig ng kadiliman.
para magkaroon din sila ng armor of light para madepensahan ang kasalanan, para madepensahan ang gawa ni Satanas. Number 2, ang sabi po dito, let us walk properly as in the day. Lumakad at mamuhay tayo ng tama bilang Kristiyano. Huwag tayong maging katitisuran ng iba. Kung paano natin binabasa ang Biblia, dapat i-apply po natin to. Dapat makita ito sa buhay natin. Sabi nga ni Jesus Christ, it is said, love those who love you, hate those who hate you, but I'm saying to you that love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who spitefully use you and persecute you. Yun yung pamatayan ni Jesus Christ. At ang sabi sa Bible, di ba? Kung gawan ka ng masama, daigin mo ng mabuti. At marirealize nung gumagawa sa'yo na mali yung kanyang ginagawa. At nang sa gayon, kapag naging example tayo sa kanila, kapag naging ehemplo tayo sa kanila, magdidesire din sila ng pagbabago sa kanilang buhay. Magiging blessing tayo sa kanila. So, hindi lang dapat po maging head knowledge or hanggang sa isip lang natin ang nababasa natin sa Biblia, ang nababasa natin sa Bible. Dapat makita ito sa ating mga buhay. Dapat i-apply natin ito. Ang sabi po sa 1 Corinthians 9:27, basahin po natin, sabay-sabay. 1 Corinthians 9:27, go, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ang sabi ni Apostle Paul sa English, baka sa huli ay madisqualify siya. So kaya importante na disiplinahin natin ang ating mga sarili. Importante na makapamuhay tayo ng tama bilang mga Kristiyano. At syempre, di ba, hindi natin gusto na mapahiya ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi natin gusto na mapulaan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi natin gusto na masabihan tayo ng iba na, Kristiyano pa naman siya, pero bakit ganun siya? Sabi niya kilala niya ang Panginoon, pero bakit ganun? Hindi makita sa kanya. Siyempre, ayaw nating dumating yung point na mangyari yun. Marinig natin, or matisod ang iba dahil sa pamumuhay natin. Kaya nga, sabi sa Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Gusto ba natin na mabless ang ibang tao sa atin? Siyempre naman. Di ba? Gusto natin na mabless ang ibang tao sa atin. Kaya, pagliwanagin natin yung ilaw. Ipakita natin ang panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ipakita natin na kung paano tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Ginagawa rin natin to. Lumalakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Number 3, ang sabi po dito, put on the Lord Jesus Christ. Isuot natin. Lagi nating suot or dala-dala na lagi nating kasama, hindi na dapat mahiwalay sa atin ang pangalan at pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Siyempre, dinideclare natin, ay oo, kilala ko ang Panginoong Hesus. Oo, nananampalataya ako sa Kanya. Oo, kilala ko ang Diyos. Ibig sabihin, kasama na natin siya palagi. Dala-dala natin ang pangalan niya. Lagi natin siyang kasama. Hindi na siya nahihiwalay sa atin. So, dapat makita sa atin ang buhay niya. Di ba, sa isang trainee or sa isang nag-iensayo, kadalasang sinasabi niya, gusto kong maging katulad ng master ko. Dapat sa ating mga Kristiyano, i-desire din natin,
Gusto kong maging katulad ng master ko. Kung paano namuhay si Jesus Christ, i-imitate natin siya. Gagayahin natin at tutularan natin siya. At ang kanyang mga katuruan sa Biblia, ang kanyang mga teachings sa Biblia. So that tayong lahat mga Kristiyano ay maging blessing sa iba. Sabi nga kanina, di ba, huwag nating hayaang mapahiya ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sabihin mo sa katabi mo, huwag nating hayaang mapahiya ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ipakita natin sa ating pamumuhay, kapatid. Ang sabi nga ni, kilala niyo po ba si Gandhi? Isang sikat na writer sa India. Ang sabi po ni Gandhi, yun yung quote ni Gandhi. Sabi ni Gandhi, basahin natin, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Nakakalungkot isipin, di ba? Nakakalungkot pong isipin. Sabi ni Gandhi, gusto ko si Kristo. Naniniwala ako sa teachings niya. Pero ang ayoko, kayong mga Kristiyano, dahil kayo, hindi kayo tulad ni Kristo. Nakakalungkot isipin na dapat, kasunod pong slide, kasunod na quote ni Gandhi. Next slide. Sabi doon, basahin natin, if Christians would really live according to the teachings of Christ, as found in the Bible, all of India would be Christian today. Nakita natin, napakalaki ng impact ng pamumuhay natin sa ating nasasakupan. Napakalaki ng impact ng pamumuhay natin sa harap ng ibang tao, lalo na dun sa hindi pa mananampalataya, lalo na dun sa hindi pa ina-accept si Jesus Christ as their Lord and Savior. Napakalaki po ng impact ng pamumuhay natin. Ang sabi ni Gandhi dyan, kung ang mga Kristiyano ay namumuhay ng katulad na nakasaad sa Biblia, ng katulad sa teachings ng ating Panginoong Jesucristo, yung buong India ay magiging Kristiyano as of now. Gusto ba natin na maging Kristiyano? Or gusto ba natin na matransform ang mga kaibigan natin, kakilala natin, matransform ang bayan natin, matransform ang bansa natin? Gusto ba natin yun? Yes. Gusto ba natin na makakilala rin sila sa Panginoong Hesus upang maranasan nila ang pagbabago? Of course. Gusto natin. Kaya yung pamumuhay natin is really great instrument para maging blessing din sa iba. Para makita nila na, ay may pagbabago pala kay Kristo. Uy, may pagbabago pala kapag tinanggap mo si Jesus Christ. Amen. Your life matters. Yung buhay mo, yung buhay natin. Sabihin mo po sa katabi mo, yung buhay mo mahalaga. Yes, ang buhay mo mahalaga. Hindi lang po tayo bisita. Sabihin mo sa bisita tuwing Sunday. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang po tayo bisita tuwing linggo dito sa church. Hindi po tayo bisita. Tayo ay mga servant at anak ng ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, tayo ay mga servant at anak ng ating Panginoon. God can use us. Di ba? For example, sa isang kingdom or sa isang mahalagang event na may mahalagang tao, di syempre maraming bisita. Ano po? Maraming bisita. I assume na yung lahat ng bisitang yun, hindi kilala nung hari or nung presidente or pinakamataas na tao. Kasi nga, pinapakilala pa isa-isa. Ito po si ambassador, ito po si ganto-ganto, ito po si ganyan-ganyan. Pinapakilala pa isa-isa. Pero, syempre, hindi yun kilala lahat ng presidente or pinakamataas na tao. Hindi yun kilala lahat ng hari.
Pero yung mga servant na nakakasama ng hari, mga katulong niya, mga nagsisilbi sa kanya, dahil araw-araw niya nakakasama, mas kilala niya. Di ba? So, tayo, mag-desire tayo to be a bond servant of the Lord. Hindi lang, kasi kilala na tayo ni Lord. Para mas maging malapit tayo sa Kanya. Maging tapat tayong likod ng ating Panginoon upang mas makilala pa natin siya ng lubusan. Upang mas maranasan natin pa ang presensya niya at malaman pa yung purpose at plano niya sa ating buhay. Kaya hindi lang tayo basta bisita, hindi lang tayo basta attendee sa church. We are bond servant. Sabi nga po ng ating mga pastora, hindi lang tayo member ng church. We declare that all of us are workers. Tayong lahat ay manggagawa ng ating Panginoon. Kaya hindi sayang ang buhay mo. Hindi sayang ang buhay natin. Gagamitin tayo ng ating Panginoon. At marami pa tayong kaluluwa, marami pa tayong taong mai-invite sa simbahang ito upang maranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Upang maranasan nila na makita nila na ang pinaglilingkuran nating Diyos ay buhay. Upang makita nila na talagang si Lord ay kumikilos sa buhay natin at kaya rin kumilos sa buhay nila, baguhin ang sitwasyon na kinalalagyan nila sa ngayon. Okay po, sa atin pong conclusion, matatapos na. Conclusion, the way you live, hindi lang inside the church, hindi lang po sa loob ng church, kundi outside the church matters. Your testimony matters. Sabihin mo sa katabi mo, your testimony matters. Hindi lang tayo Kristiyanong panglinggo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang tayo Kristiyanong panlinggo, kapatid. Kundi tayo'y Kristiyanong pang-araw-araw. Sabihin mo sa katabi mo, Kristiyano tayong pang-araw-araw. Kung Kristiyano tayo, magpaka-Kristiyano tayo. Kalakip yung pangalan ni Christ, yung buhay ni Christ. May purpose yung buhay mo. Hindi ka aksidente na nabubuhay pa sa mundong ito. Hindi tayo aksidenteng nabubuhay pa sa mundong ito. God can use us as a blessing para ang ibang tao, ang mga kaibigan natin, kapamilya natin, kakilala natin, kasama natin sa school, sa trabaho, ay madala din natin kay Christ. May purpose ang buhay mo. May layunin si Lord sa buhay mo. Matthew 5:13-14, ang sabi po dito, basahin po natin sabay-sabay. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba ito, wala na itong kabuluhan, kundi ang tapon at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Huwag nating hayaan na ang alat natin ay mawala. Sabihin mo sa katabi mo, huwag nating hayaan, kapatid, nawawala yung alat natin. Sa stasyon po namin, kapag ang isang truck or yung ambulance namin, kapag may sira, so binabato namin sa provincial office namin, unserviceable po yung truck namin ganito, unserviceable po yung ambulance namin, hindi po makakaresponde sa sunog, hindi po makakaresponde sa vehicular accident, dahil nga may sira. Kapag ginamit, baka madisgrasya pa rin kami. Baka kami ang madisgrasya. Ano po? So, unserviceable. So, ganun din. Huwag nawa tayo maging unserviceable Christians na walang pakinabang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong maging unserviceable Christians. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka unserviceable Christian. Serviceable ka. Yes, nagagamit ka ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo. Balik po tayo sa Matthew 5:13-14. Ang sabi dito, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago.
dapat wag nating itago at ikahiya ang pagiging Kristiyano natin. Sabihin mo sa katabi mo, wag nating ikahiya ang pagiging Kristiyano natin. Yan. Kung proud nga tayo sa mga bagay sa mundo ano po? Uy, nanalo ko sa ganito. Uy, ang taas ng grades ko. Uy, nakapunta ako sa ganito. Kung proud tayo sa mga bagay sa mundo, mas dapat maging proud tayo na tayo Kristiyano. Kasi nga, sabi nga sa Biblia, heaven and earth will pass away. Lahat ng meron tayo sa mundo ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. So wag nating ikahiya, itago yung pagiging Kristiyano natin. Naalala ko yung sinabi ni Tatay Tony Mararang. Ang sabi ng isang pastor sa isang member, ingatan mo yung kaligtasang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoong Jesus. Ingatan mo yung eternal life or yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So, iba yung naging taking ng member. Iningatan nga niya yung kaligtasan. Iningatan. Sinarili. Hindi niya shinare sa iba. Hindi siya namuhay. Maaring hindi siya namuhay nang ayon sa kalooban ni Lord para maging blessing sa iba. So hindi natin dapat itago at ikahiya ang pagiging Kristiyano natin regardless kung layuan man tayo ng iba, pagtawanan man tayo ng iba, or sabihan ng killjoy. Kasi nga, di ba, much better na i-please natin si Lord rather than men. Katulad nga ng sinabi nila Peter, we will please the Lord. Mas gugustuhin pa naming malugod ang Panginoon kaysa sa tao. Kasi nga, hindi naman tayo maliligtas ng tao, kundi si Lord ang makapagliligtas sa atin. At maging Kristiyano tayo, hindi lamang sa isip at sa salita, hindi lamang sa ating labi, kundi sa ating puso at gawa. And I assure you po, yung testimony natin, yung panibagong buhay natin kapag nakita ng iba na may pagbabago sa atin, simula nung tinanggap natin si Jesus Christ, sila mismo ang lalapit sa atin. Uy, anong sikreto mo? Bakit naging ganyan ka? Magkakaroon tayo ng go signal. Magkakaroon tayo ng opportunity para makapag-share sa kanila ng love of God. Magkakaroon tayo ng opportunity para ma-share sa kanila si Jesus Christ upang magkaroon din ng pagbabago sa kanilang buhay. So magiging blessing tayo sa iba. Magiging ilaw at asin tayo. Magiging instrumento tayo ng pagbabago. At marami pa tayong madadala sa kingdom ng ating Panginoon. Sa kingdom ng ating Panginoong Jesus. So, use our life to the fullest. Gamitin po natin ang ating buhay to the fullest para maging blessing sa iba. Para magamit ng Panginoon to reach out lost souls para sila ay makakilala rin sa ating Panginoong Jesucristo. Yung word na sinishare po natin, kung nakapag-share na naman tayo sa iba ng gospel, John 3:16, John 14:6, na si Jesus Christ ang daan, katotohanan at ang buhay. Kung nakapag-share na tayo sa iba, mako-confirm yun ng actions natin, ng pamumuhay natin. Ay totoo ngang may Diyos siya. Ay totoo ngang may Kristo siya. Ay totoo ngang may Panginoon siya. May pagkakilala siya kay Lord. Kasi namumuhay siya ng tama, namumuhay siya ng ayon sa Biblia, namumuhay siya ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. At kapag nangyari yun, mas paniniwalaan tayo ng ibang tao na tayo'y tunay na mga lingkod ng Diyos. Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. So yun lang po. Let's be a blessing to other people. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon, sa panibagong buhay na pinagkaloob ni Lord. Tayo pang lahat ay tumayo. Praise the Lord. Thank you, Lord. At kung meron man po sa atin sa lugaring ito or sa live streaming, kung ikaw man po ay hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sinasabi po
Sa Biblia, sinasabi po ng salita ng Diyos na mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi niya tayo nais na mapahamak. Kahit na po tayo yung lumayo sa Kanya, kahit na tayo yung nagkasala, inalay pa rin ng Panginoong Jesucristo ang Kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ang isa man po sa atin sa lugaring ito or sa live streaming, hindi mo pa po natatanggap ang Panginoong Jesucristo at hindi mo pa po sure ang eternal life na nagmumula sa Kanya, ang sabi po sa John 3:16, mahal ka ng Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi po tayo maliligtas ng kahit anong relihiyon o mabubuting gawa. Dahil hindi po tayo perfect. Kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan lamang niya. Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa ikaliligtas mo, para sa ikaliligtas ko, kundi ang pangalan lang ng Panginoong Jesucristo. At kung sa mga oras na ito, kapatid, na naririto or nasa live streaming, sinasabi mo na ang dami kong kasalanan, ang napakalaki ng nagawa kong kasalanan in the past, regardless ng kasalanan na nagawa mo, na commit mo, ito ang sinasabi ni Lord, kaya Kanyang patawarin at linisin ang lahat ng kasalanan mo. 1 John 1:9, kung ipapahayag natin, kung buhos puso tayong lalapit sa ating Panginoon at ipapahayag natin, aaminin natin lahat ng pagkakasala natin at pagsisisihan na tatalikuran natin ito, siya ay tapat at matuwid na tayo patatawarin at lilinisin sa ating mga kasalanan. All we have to do is to come to Jesus, to ask for forgiveness. At sa mga oras na ito, kumakatok ang ating Panginoong Jesucristo sa pintuan ng iyong puso. Na kung pagbubuksan mo siya, kung pagbubuksan po natin siya, siya ay mananahan sa atin at makakasama natin siya habang buhay. Kaya kung tayo po, ikaw man po kapatid, hindi mo pa natatanggap ang Panginoong Jesucristo, sundan mo po ang panalangin ito. Panginoong Diyos, ako po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa pag-ibig mo, na kahit ako ay makasalanan, na kahit ako ay lumayo sa iyo, hindi namuhay sa iyong kalooban, ako'y minahal mo, hindi mo hinayaang mapahamak. Salamat, Panginoong Jesus, na inialay mo ang buhay mo sa krus ng Kalbaryo para iligtas ako sa penalty at sa power ng sin. Nagpapakumbaba ako at humihingi ng tawad sa iyo sa lahat ng aking kasalanan. Kasalanang naman ako sa unang mga magulang ko, sa aking mga ninuno, at sa kasalanang naisip ko, nasalita ko, nagawa ko simula nung ako'y bata pa hanggang sa oras na ito. Patawarin mo at linisin mo ko sa pamamagitan ng banal mong dugo. Anay, sa oras na ito, nagdidesisyon ako na buksan ang aking puso. Tanggapin ka, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon, Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka, baguhin mo ako, Panginoon. At isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Yes, Lord, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa ginawa mo sa araw na ito. Thank you for your word. Thank you for all the things na pinaalala mo sa amin sa araw na ito. Salamat po na patuloy mong tutulungan ang bawat isa sa amin na maisa puso ang lahat ng iyong salita at maisa buhay. Tulungan mo kami na maging blessing sa iba. Maging blessing sa aming community. Salamat po that you will make us usable and you will use our lives mightily for your glory. Sapagkat we were made, Lord, for you. Para sa iyo, Panginoon. Kaya kami nabubuhay sa mundong ito is para sa iyo. Ang buhay na ito ay nagmula sa iyo at para sa iyo. Salamat po that you will continually guide us and bless each and every one of us. We pray, Holy Spirit,
na patuloy mong bigyan ng wisdom ang bawat isa. Help us to be wise as a serpent and to be harmless as a dove. Makapamuhay kami ng ayon talaga sa iyong kagustuhan at ayon sa iyong kalooban. Yes, ayon sa iyong salita. Thank you na patuloy kaming magiging ilaw at asin sa sanlibutan ito. Yes, you will give us the courage to stand. Makatayo kami sa aming pananampalataya sa iyo. Huwag kaming makompromise ng mga gawain sa mundo, kundi hindi kami magpatinag. Manindigan kami sa aming pananampalataya at manindigan kami sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Continually cover us at sa darating na week na ito, bless each and every one of us and bless the works of our hands. Kung paano kami nag-invest ng time sa iyo sa araw na ito, sinabi mo sa iyong salita that if we seek your kingdom and your righteousness first, all of the things shall be added unto us. We thank you, Lord. We love you. We praise your holy name. Pinapalakpakan ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon. We glorify your name. Salamat, aming Diyos na buhay. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you po.